So, gamit yung miter saw. Using miter saw mga kamasa, ito meron siyang 45 degrees and then kaya niya mag-cut mga kamasa ng diretso talaga siya. So, ito yung ginagamit din namin sa aluminum paggagawa ng mga bintana o kaya kahit anong kakagamitan niya mga kamasta. Kahit sa wood, pwede. Kaya isa pa dyan, pwede natin gamitin sa pag-install ng baseboard tsaka yung ating kornisa. So, napakabilis na ito. Hindi mo na kailangan lagari. Kahit na maliliit na kantuhan, pwede siyang gamitin. Mga kamasta, ito na nga. Mag-proceed na nga kami dito sa may ating cabinet, mga kamasta. So, cabinet with island. So, ito yung gagawin pa namin na isa. Ayan, no? Sabi nga nito, sa sobrang bilis daw nila, nakalimutan nila at busy dapat to. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my... Magandang umaga sa inyo lahat mga kamusta, no? So, araw nga ngayon ng Friday. Ano yun, anak? Magpamotor na ako. At may meeting pa si daddy doon sa mahirap ang daan. Yun yung anak ko. Hey baby. Ha? Ilinis ko rod yung katsikena. Oo, sige rod. Opo. Okay. So tara at pupunta nga ako ngayon sa Ifugao project natin. Magmamotor na ako mga kamusta kasi may meeting din ako or i-meet din natin yung client natin sa Lamut number 2 na dati magpaparesume. At ngayon nga matutuloy na, pero electrical muna mauuna. So tara, samahan nyo ako mga kamastan at pupunta tayo sa Kiangan, Lamut 1, Lamut 2 at saka Lamut 3. Ay, hello ma'am, good morning. Okay, so ito yung mag-start na project natin ulit. Actually, tapos na natin yung first part o yung first contract natin dito. Ayan o. Okay, yung ceiling niya. Ayan. So nakapag-install na rin sila ng tiles dito. Actually, hindi na kami yung gumawa dito mga kamusta. Then yung pintura. So ang ginawa namin yung ceiling. Ayan, yung ceiling niya. Ito mga to. So ang susunod natin gagawin ulit is yung ceiling niya and then yung electrical mga kamusta. So by Monday mag-i-start na po kami dito. Yan yung may mga tropa tayo dito. Ayan. Hello po. Ayan. Ayan say. Okay. So tara na rin mga kamusta. Pupunta tayo sa Salamage. Ayan. So abangan nyo to. Mag-i-start na or magre-resume na project natin by Monday. Uy, sakto. Ha? Yung baseball. Uy. Okay. Uncle Jong. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Project update tayo dito sa Lamut number 3 project natin. So ito na, finalization para sa ating mga drawers, mga kamastayan, no? Diba? So ang kalalabasan nito para siyang matte finish lang talaga. So yun ang gusto ni sir.
Actually, yung matte finish na yan, pwede mo siyang punasan kasi acrylic naman yung ginamit namin na pintura. So yun ang kagandahan niya. Ganun din sa loob. Pero ito, gloss na siya sa loob. Okay. So yun lang naman yung gagawin ng tropa para dun sa may mga cabinet natin. At the same time, dito pasok tayo. Ayan, ito na yung kulay. So may mga part lang ako na pinapa-retouch pa sa tropa. Kasi ito yung portion na lagi kong chine-check pagdating sa kagaya nito hallway. Kaya nakita niyo yan? Yung part na yun. So meron siyang tama. So dito, ayan, may mga lapis ako dito. So sabihin na ng iba, OA. Natatawa ko sa nagsasabi ng OA. OA daw tayo dahil ganito yung proseso natin. Why not na hindi yung ganito yung proseso namin? Yung satisfaction para sa akin tsaka yung sa kliyente ko. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng repeat client, mga kamusta, dahil sa trabaho natin. So yun yung key niyan. Kaya nga tinatanong nila kung paano daw ako mangontrata. Sabihin na natin magastos sa materyales tsaka sabihin na natin walang pumapasok o ano man, kung meron man o meron, o di maganda. So yun lang naman. So yung ceiling natin, konting retouches lang din naman na. Okay? Ayan o. So retouch lang pa. Talagang malaki yung tama nung wall. So ang mahirap kasi dyan, yung preparation, iba yung gumawa. Kaya nga po nauulit gawa nga nung iba yung nag-prepare. Pero sa atin, gagawin natin ngayon, ayusin natin kung ano ba yung kailangan ayusin. So installation na rin kami ng baseboard. Ayan, dito si Papa tsaka si Nelson, hinugot natin dun sa parte ng pinakamagandang lugar ng Solano sa Rojas, no? So gamit yung miter saw, using miter saw mga kamasa, ito meron siyang 45 degrees and then kaya niya mag-cut mga kamasa ng diretso talaga siya. So ito yung ginagamit din namin sa aluminum paggagawa ng mga bintana o kaya kahit anong kakagamitan niya mga kamasta. Kahit sa wood, pwede. Kaya isa pa dyan, pwede natin gamitin sa pag-install ng baseboard tsaka yung ating kornisa. So, napakabilis na ito. Hindi mo na kailangan lagari. Kahit na maliliit na kantuhan, pwede siyang gamitin. So, yun ang pinaka-the best. Hindi mo na kailangan maglagari pa ng mano-mano. Sukat-sukatin mo kung na-45 o hindi. Kasi ito, meron na siyang 45 degrees. So, wala nang problema si Nelson. So ngayon, nagpre-prepare din siya ng Magic Talks. Ito yung mga DIY ko mga kamasta na ngayon ang daming gumagamit. Meron pa ngayong nakita ako ng isang follower ko dyan sa Nueva Ecija. Sabi niya, sir, napaka-effective na paglalagay mo ng talks na wire. Napaka-effective daw. So which is okay na okay talaga. Try nyo mga kamasta para malaman nyo rin. So using ayan, 4mm na drill bit para sa masonry, tapos ibabala mo to. Tapos iskruhan mo ng black screw kung saan yung wood type mga kamusta, no? So yun ang gagamitin natin para maikabit tong baseboard na to. So huwag nyo rin kalimutan lagyan ng pandikit. Okay? Ayan, stick well o kaya no more nails, pwede po yan. Tsaka yung boss stick natin, syempre huwag nyo kakalimutan, no? So maraming salamat at meron tayong collaboration with them sa mga susunod pa na mga videos natin. So abangan nyo yan. So ito na rin yung kitchen natin. Nagbago na nga. So iba na nga yung itsura niya mga kamusta, no? So ayan, smooth na lahat. So sabi nga ni Say, ayan na nga yung gusto niyang mayari. Ayan, namit natin mga kamusta. Ang isa din na lang dito na gagawin namin is yung ito. So wala na kami ibang choice kundi kukulayan namin mga kamusta, pipinturahan namin. Pero gagawa natin ng ganitong kulay. So tapos ibabating natin at yun na talaga yung magiging paraan niya. Kasi nag-try kami, talaga nag-chip siya mga kamusta. So eto, gamit yung boss stick na masilya o kaya yung El General mga kamusta. Yan po yung ginamit namin para siguradong kapit. Kasi pag gagamit tayo dito ng body filler, hindi siya effective mga kamusta. Tutuklap din siya. Ngayon gumamit kami ng boss stick na El General mga kamusta. Okay, so ito na yung mga drawers natin. Ayos na rin.
Yun. So, meron na rin tayo dito pneumatic na pula. Then, ito na lang yung mga susunod pa na gagawin ng tropa. Okay. Ayan na. Ayan, napaka-smooth na. Ayos. Ayos na, mga kamusta na. So, tingnan natin yung cut. Diba? Linis, no? Kung napapansin nyo, hindi siya nag-chip dito sa part na to. So, dito sa likod, wala namang problema yan eh. Importante, hindi nag-chip yan. Tapos, ang gagandahan pa yan, tuwid na tuwid na. This, no? Wala nang laga-lagari. Kaya mapapabilis naman yung pag-i-install natin ng baseboard. So, ang sikreto niyan, dapat yan, unahin mo muna yung mga malalaki. Yung buo, para yung mga madiliit, madali na lang. So, tara, at kakain muna tayo. At ako'y gutom na rin. Ayan. Doon tayo kakain. Doon. Dito daw sila nawalan eh. Totoo? May nasasalisihan sila dito. May pangyayari dito na kababalagan. Kasi dito na nagluluto yung mga tropa. Yan, inakyat daw to eh. Ayun. So, dito na sila nagre-prepare ng pagkain. Ngayon, ilang beses kayo nawalan dito ng pagkain? Ay, wala ka pa pala nun, no? Ayun, inakyat daw yun, no? Ano pa na? Yan ang mahirap. So, ayan mga kamusta. Luluto muna siyang keljong para sa maghapunan. Ay, pananghalian pala. So kakatapos lang natin kumain mga kamusta na. At pahinga lang konti. Pupunta tayo sa Lamot 1 project natin. At check natin kung makakabiyal tayo ng Kiangan. Gawa nga nung ganito yung panahon. Pero, nakamotor tayo eh. Yeah, try natin. Okay, back to work tayo. Ngayon nga mga kamusta ay ito na finalization mga kamusta para sa ating cabinet. So ito yung lagi kong sinasabi na meron tayong finalization na kung saan final coating tayo para sa cabinet natin. Okay? So balot ulit at nang may sprayan na. Okay, so tara mga kamusta, no? At punta muna tayo sa Kiangan habang hindi pa umuulan. Tapos pupa tayo ng Lamot 1. So last na yung Lamot 1. Tara. Tayo sa taas. Yan. Hello, ma'am. Nakita rin tayo, ma'am. Project update tayo dito sa Lamot number 1 project. Okay. So, ang ginagawa ni Mabi, ito naglalaro ng ayan. Bali ito mga kamusta, nagcha-chamfer kami. Panggatong. So ito, nag-iipon siya panggatong. Ayan. Cha-chamfer kami para dun sa mga doors niya. Ngayon mga kamusta, ito na nga. Mag-proceed na nga kami dito sa may ating cabinet mga kamusta. So cabinet with island. So, ito yung gagawin pa namin na isa. So, ito, abangan nyo to. Ito, nasa akin yung sketch na ito. Ginawa kong sketch, I mean, nakaimabi na rin pala. So, bali,
ito nakapag-proceed na nga kami kaagad. At yung mga ginawa namin dito mga kamusta ay ito. Yan. Kita nyo yan. Meron tayong bintana dyan. Which is sakto-sakto lang. Ngayon, ang ginawa ko dito, yung height niya talagang para makuha ko lahat. Nung sukat, tapos yung taas niya, lahat na mga kamusta. Kaya pinag-aralan natin ng husto. So, ito yung binigay kong sukat para kay Mabi, para magawa niya na. Ito yung konkreto naman na para dun sa may top natin. So, hindi mawawala yan. Sabi ko nga, kapag laging magagamit yan, may sink tayo dyan. Kaya, meron tayong konkreto dyan. So, ito naman, yung height talaga niya, mga kumusta, talagang ganito talaga siya kababa. Yan. So, ito nasa 30 cm lang to. And then, ito, mas mataas ng kaunti. And then, ito naka-offset ng sa taas. Yan. Para maluwang at saka makukuha natin yung space niya. Sige, sige. Sige lang, Mabs. Ang ginagawa na ng tropa ngayon ay nagmamasilya na para dun sa may harapan niya. At yung iba naman, prepare lang namin dito. Pinakompleto na yung mga doors niya at ipupull out natin. Doon natin siya tratabawin sa shop na. Then ito yung kanyang pantry. So may pantry tayo. Ayan. Medyo maluwang, no? At napakahaba. Ang kagandahan kasi nito pag may pantry, marami kang pwedeng ilagay para sa storage natin mga customer. Doon sa ilalim, ito ay yung plano na rin nandito. Meron tayong pull-out basket, meron tayong condiments tray, at saka meron tayong trash bin mga kamusta, no? Then drawer, cutlery tray, yan po. And then ito, meron tayong cabinet niya dyan sa part na yun. Okay? So tingnan natin dito sa malayuan. Ito, mga ginagawa na namin. At magpro-proceed na rin kami sa ibang work. Ito, antayin na lang natin mga kumusta yung wood planks niya, no? So yung wood planks na ito, meron na rin. Bali, gagamit tayo dito ng mahogany, yung kahoy na yon, at nang ma-install na para makompleto na rin. So yun, ganda na. So, paunti-unti mga kumusta dito sa ating proyekto. Kasi mga isang linggo rin nata na nag-post kami dito. Gawa nga nung kailangan namin i-finalize lahat ng sukat para bago kami mag-proceed. Kagaya niyan, i-finalize na natin. Ngayon, proceed na nga tayo. So, konti na lang yan. Matatapos na. Gagawin na lang namin dito is yung lagayan naman ng fridge natin dito. So, yun ang susunod na gagawin ng drop. Okay? Napakaganda nga natin na, no? So, ito, magagamit pa rin yung ilaw niya doon. So, tingnan natin. Ayan, no? Diba? Yan ang kagandahan niya. So, magagamit pa rin yung tin lights na nandito kasi yung design nyo nga natin ng ceiling diretso. Ayan siya. Doon, diretso siya mga kamasta, no? At nang mabuo na siya. Yan. So masilya lang sila Aris ngayon. And okay na. Then dito proceed na rin kami dito mga kamasta. Magre-resume na rin tayo dyan sa part na yan. Pati yung salamin na ito, by Monday, mag-actual measurement kami ulit kasi kailangan natin na sukatin na ng buo mga kamasta para sa salamin. Yan. Ito, mamasilyan na lang itong mga to mga kamasta. At nang magiging okay na lahat. Ganun din sa ilalim. So, gagawin nila Mabi ngayon ay yung mga doors na lang naman niya, tsaka yung pang ilalim naman na. Tapos yung lagayan na ng fridge natin. Okay? Okay, merenda muna tayo. At akit na tayo ng Kiangan Ifugao project mga kamasta. So, para na rin mga kamasta na. So, hindi na tayo nakadiretso ng Kiangan mga kamasta. Biglang bumuhos yung ulan kaya hindi na ako nakapag-video kanina. Kaya dumiretso na ako dito sa Solano. Dito sa proyekto natin. Ayan. So, ito yung pang day 2 natin dito sa ating proyekto mga kamasta. Yun.
Training tayo. Wow, sakit sa tenga. So layout na kami para dito sa baba. Diretso yan, ano doon. Yan, kinuha na natin yung level no, pababa. No. Then dito naman. Yan yung high ceiling niya. So tingnan natin yung taas. Okay. Ayun. Nakapaglatag mo. Ayan dito. Nakapag-start na rin. Latag. Sila sa itchan. So nakapaglatag na rin dito. Diretso na ito mga kamusayan. Ayan no. Sabi nga ni Do, sa sobrang bilis daw nila, nakalimutan nila, PVC dapat to. Hello ko na. Ang hirap bilinin talaga to. Bayaw ko na to. Kahit kailan. Okay. So dito na latag na lahat naman na. Then susunod na dito. Ito. TNB. So ito, ako na yan. Cement board na lalatag natin dyan. Okay. Then dito, ito puro plain lang naman. Ayan sila. So, tapos plain lang naman. Ito yung may PVC. Okay. Ayan o. So merenda muna yung tropa. So yun. Ito nakikita nyo na ito mga kamasayan po ay center support na tinatawag ko. Okay. So the rest okay naman na. At gagawin na lang natin dyan yung double lock na lang. Lalak natin dyan gamit yung nail gun natin. So mas mabilis na yung pagkikisa may pagka ganito. So wala nang ganong hassle mga kamastana. Yeah. So tara. At habol tayo dun sa kabila mga kamasa. Sa Rojas 2 at saka 3 kaya. Ayun. Spotting na lang to. Kompleto na lang natin. Okay. So bali, chinek na rin natin yung loob. Okay naman na. Yung ilaw. So ito pa. Yung isang i-check natin. At malalagyan ng shed yan kung sakali. Ay, hindi. Parang trellis niya. If ever.